Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Naku, magandang gabi na naman po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa isa na namang episode ng paborito nyong programa. Ang paborito kong programa. Nakasama ang one of my paboritong tao. Nax, totoo ba yun? Ang abogado de Campanilla, si Attorney Danny Con. Siyempre, kasama natin siya ngayon. In the flesh. Ayan, ako, magandang gabi. Bago sila, salamat, Sweetie Pie. At sa ating mga kababayan, may kasalanan ka na naman siguro, na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro may kasalanan ka na naman today, ano? Wala, bawal magkaroon ng kasalanan. Ay, mabuti naman. But how was your day? As usual, di punong-puno punong-puno na problema, kasiyahan, punong-puno ang schedule, so nakakapagod. Pero hindi mo sinasabi, marami bang problema? Masaya naman. Masaya naman. Palaging masaya. Kasi kinakailangan masaya ka sa trabaho mo. Pag hindi ka masaya sa trabaho mo, iwanan mo na. Dapat masaya ka. Ganon din ba sa mga relasyon? Siguro. Siguro pagka hindi ka masaya sa relasyon, ang tingin ko, iiwanan mo. O tatapusin mo. Baka naman para sa lahat ng tao ba yan? Ilang taon na tayo? Masyadong madami. Masyadong maraming taon. Siyempre, dapat i-qualify mo yung sagot mo bago ka mag-change ng topic. Siyempre, mahirap naman na sabihin mo lang na iwanan mo ang mga relasyon pag hindi kayo masaya. Siyempre, hindi naman ganun kabilis. Kasi maraming maraming komplikasyon. Correct. Kung halimbawa, meron kayo 10 anak, oo. Ang sasabihin ko nga, kung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo at nabibwisit kayo, ayan, mas madaling sabihan na iwanan mo yan. Kasi bakit ka magtitiis? Diba? Kahit na magtiis ng matinding dusa. Yan po ang paborito niyang kanta na research ko pa. Paborito more than 30 years ago. Paborito rin ni President Erap yan. Oo, kahit na magtiis. Kahit na magtiis. Personal ba yun? Nagtiis ka ba ng matinding dusa? Ng matinding saya. Bago pa po mapunta sa kung saan ang usapan, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal, pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, relasyon, trabaho, at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang bawal magkasakit, dapat din ay marami po tayong alam tungkol sa batas. So makisali po kayo sa ating usapan, bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lang sa mga numero na makikita sa ating screen. Sa mga Go users, 0954-310-0331. At kung smart, 0961-770-8807. O di kaya ay pwede kayong mag-iwan ng mga mensahe ninyo sa Facebook page po ng TVUP. Kasi ipipila po namin ang mga text o Facebook messages ninyo at darating ang panahon na masasagot din namin yan. Sana hindi masyado matagal. Ito na ang isang text-in question po natin galing kay Liza from San Jose del Monte. Ay nako, trigger warning lang po sa mga nanonood. Ano bang ibig sabihin ng trigger warning? Ano ka talaga, no? Medyo nahuli ka talaga sa panahon. Pag sinabing trigger warning, ang susunod na sasabihin o ipapakita, maaaring mag-trigger ng something sa mga nakikinig o nanonood. Mag-trigger ng puot? Kuminsan kasi pag merong anxiety or stress sila, may exacerbate
Oh. Kasi ang alam kong Matitrigger, nakaka-trigger baka hindi ba yung mga maka-worsen. flashes? Iba pa yun. Iba pa diba? yun. Kasi nanonood ka ng mga Netflix, di ba? Oo. The next program will have parang flashes that may trigger. Ganun din. That may trigger, ano ba yan? Yung epileptic attacks. O ganun din. In the same way, merong certain topics kasi na pwede mag-trigger ng stress, anxiety, or depression, or whatever. Kaya, palaging meron dapat parang warning. Kumbaga, bumusina ka muna. Yun. Kasi ngayon, itong kanyang... Medyo sensitive ang susunod na pag-uusapan. Itong kanyang itatanong ay pwedeng mag-trigger. Oo, parang ganun. Kasi, ng kung ano man. Ng kung ano man. Okay. So, attorney, ask ko lang po, palaging sinasaktan ng kapitbahay kong lalaki ang asawa niya. Naririnig ko ang sigawan at minsan kita sa CCTV namin. Nakatutok sa kapitbahay. Itinutok niya yung CCTV sa kapitbahay. May 3 silang anak at minsan madaling araw pa niya pinapalayas ang mag-iina. Pwede po ba akong mag-report sa police o DSWD kahit hindi ako kamag-anak? Gusto ko na pong matulungan yung babae at mga bata bago pa may masamang mangyari. Kung kayo po ay mayroong matibay na suspicion dahil nga meron kayong nakitang na-capture ng CCTV ninyo. Meron siyang CCTV. Na sinasaktan. At yung kanya pong pagsigaw ay pagsigaw talaga ng sakit o hapdi. Hindi yung pagsigaw ng nasisiyahan. Okay. Ay? Hindi grabe kasi, ka talaga. Baka kasi sumisigaw, pero nung pinuntahan ay bakit po kayo pumunta rito? Nagkakasayahan lang po kami. Ikaw, iba na naman ang takbo na naman ang isip mo, no? Kung talagang meron po kayong basihan na sinasaktan ng lalaki ang kanyang asawa, pwede po kayong magsuplong sa pulis at hayaan nyo na yung pulis ang pumunta doon. Pero sana magsumbong kayo yung sa panahon na sinasaktan. Di ba? Or immediately thereafter. Para makita ng pulis o sinasaktan talaga. Pero kung minsan kasi kung mag-aantay ka pa. At saka baka kasi yung pulis matagal rumusponde. Pwede naman pwede kayong pumunta doon sa pulis. Okay, kaya lang ito ho kasi ang pwedeng mangyari. Na baka ho pag pinuntahan ng pulis ay lalo pa kung wala doon yung asawa, baka i-deny. Ay, hindi ho. Naku, hindi ho kami. Ganon Kasi may mga asawa na pinagtatakpan. Kasi lalo pa kung walang trabaho yung babae. Correct. Kasi kung minsan financially dependent, they cannot afford na iwan sila ng breadwinner nilang asawa. So baka pagtakpan pa. At kung may mga pasapasa, anak ko, sasabihin pa, naku ho, nalaglag ho ako sa hagdanan. Kaya imbis na tinulak. Hindi ganon. Kaya mas maganda kung dun mismo sa oras na sinasaktan yung babae, sana doon darating yung pulis. Although sa ilalim ng Republic Act 9262, ang Anti-Violence Against Women and Children, yan pong acts of violence against women and children, actually very specific dun sa batas, na ang acts of violence laban sa kababaihan at mga anak, ito po ay public offense and pwedeng mag-file ng complaint ang kahit na sino man. Kasi, oo. So, yan, mga kapitbahay, lalo na kung meron kayong matinding ebidensya na hindi maski kaya, hindi kayo kamag-anak. kahit hindi ka mag-anak. Maski hindi nyo kaano-ano. Pero yun lang nga, pag kayo ay nagsumbong on their behalf, ay baka kayo ang i-deny, di ba? Pero mas mabuti na yung merong nag-a-attempt na isalba yung mag-anak. Baka naman hindi lang talaga makapag-complain yung wife. Oo, kasi nga mahirap naman yung masyadong deadma palagi. Oo. Parang ikaw deadma. Dinededma ba kita? Minsan. But anyway, oo. Hindi ba?
Hindi. Okay. So Hindi actually, ko kayang gawin yan. uy, maghunos dili ka, maraming nanonood sa'yo. Meron po tayong caller on standby naman ngayon, diba? Kasi baka matagal na siyang nagsa-standby. Tawagin naman po natin si Carla from Naik, Cavite. Hello, Carla. Layo, kasi Naik. Naku, nung isang araw galing ang Mindanao. Sige, Carla. Hello po, good afternoon po, attorney. Opo. Anong maitutulong namin sa'yo, Carla? Bali, kwento ko lang po kung paano po yung nangyari po sa akin. Sige po. Ano po kasi, ay naging kalipin po ako. Tapos 8 months pregnant po ako ngayon. Una po kami nagsama dito sa bahay ko po nung time po na yon. Wala po siyang trabaho. Hindi po siya umuwi sa kanila kasi po ang sabi niya, breadwinner daw po siya. Siya po yung nagpapaahon sa mga kapatid niya. Nahiya po siya sa magulang niya umuwi. Ngayon po, hindi po ako kilala sa kanila nung time na yon kasi po, single mom daw po ako tapos binata siya. Ano ka? Sandali, siya ay binata, ikaw ay? Single mom po ako. Single mom. So may anak ka sa iba. May anak siya sa iba. Sa una po. Sa una. Okay. Pero kasal ka sa una, hindi rin. Hindi, single mom siya. So Okay. hindi siya kasal sa una. Pwede kasing single parent. Ay, tama. Nga. Yun po. Ngayon, Tapos po, nung tinulungan ko po siya makahanap ng trabaho, nung nag-start na po siya sa trabaho niya, madalang na po siya umuwi po dito. Tapos, nung December po, nabuntis po ako. Tapos, madalang na po siya umuwi. Minsan, dito po siya makontak. Minsan 2 days, ganyan. Ang ano niya lang po, sobrang busy niya, may naasikaso. Tapos po, nung December 25 po mismo, may nag-reveal po sa akin na babae, taga Bicol. may ano? May nag-reveal po na babae. May sa akin. nag-reveal? Sa Facebook. Opo. Opo. Tapos na-stress po ako noon. Ginawa ko ng kapatid ko, chinat po yung babae. Tapos, umamin po Chinat yung babae. at nag-chat. Kinausap niya. Kinausap. Okay. Opo. Tapos umamin po yung babae na girlfriend daw po siya ng boyfriend ko, nung salipin ko po. Tapos, nung simula po nung niloko niya ako, doon po nag-start yung anxiety ko, doon po yung sobrang overthinking ko po. At simula po nung kasi, lalong lumala na hindi rin po sa umuwi dito. Tapos po nung January, nag-spotting na po ako. Nag-spotting. Ayun. Opo. Kahit po masama yung pakaramdam ko, hindi po siya umuwi. Tapos, ang sabi niya po sa mga kapatid ko, straight duty siya. Tapos malalaman po namin nasa inuman lang, nasa barkada. Tapos nitong February po, inuwi niya na po sa kanila. Inuwi ka Nung boyfriend. nung boyfriend mo, inuwi Opo. ka sa bahay ng Yung mga sa magulang niya. Opo, doon na po ako nakilala ng magulang niya. Inuwi ka kasi buntis ka. Opo. Ngayon, Tapos po, nung nandun na po ako, bago po pala ako umuwi doon sa kanila, naudyukan niya po ako na mabenta yung bahay ko. May Nako. sarili po kasi akong bahay. so sabi niya, ay total, nandito ka na sa amin, ay benta mo na bahay mo. Bago po kami lumipat, nabenta ko po sa stepfather ko kasi sabi niya po para daw may panimula kami, pang negosyo. Yun, okay. Para daw po sa check-up nung sinagbubuntis ko, ganyan po. Ayun. Tapos pagdating po doon, nagluho, ganyan, bumili ng cellphone. Tapos po lahat po ng check-up po, ako po yung gumastos po nun. Sa sahod niya po, security po siya, OIC. Sa sahod niya po, Ano siya? Security? Security? Opo. Security OIC guard? Po siya. Opo, OIC po. Ano yung OIC? Oh, I see. Officer in charge ng mga security guards. Opo. Ayun. Tapos po, nung
nung April, lalo pong halos gabi-gabi po na ginawa ng Diyos. 11 na po ng gabi na uwi pag galing sa trabaho. Tapos kung magbibihis lang siya, kakain lang siya, lalabang ko yung uniform niya. Punta na po sa barkada niya. Gabi-gabi po. Gabi-gabi? Opo. Tapos wala na po kaming maipon. Ubus na po yung pera ko. Na-stress na po ako sobra-sobra. Tapos kapag nag-aaway po kami, lagi na po ang mukhang masama sa magulang niya. Ano daw? Pagka nag-aaway kayo, lagi niya po akong lagi po pinagmumukhang masama sa magulang niya. Okay. Kasi doon kayo nakatira sa bahay ng nanay niya. Opo. Opo. Tapos yung kasi po nalayo ko dito sa medyo lang bahay yung pagitan. Ano daw? Yung anak ko po Yung anak sa una? Yung anak ko po sa una, hindi ko po nakasama dahil po sa kanya. Nasaan yung anak mo sa una? Nandun po sa biyanan ko po, noong una. Doon sa mga lola. Opo, dahil po, ang sabi niya po sa akin, ayaw niya daw po dumating sa punto na mamili ako sa kanilang dalawa ng anak ko. Okay. Nung kasi po, nalaman ko na ayaw niya daw po sa anak ko kasi makulit daw po, hindi po nakikinig. Ilang taon na ba yung anak mo na yon? 6 na taon po. 6 years old, ayan. Ano ngayon ang gusto mo na isang guni sa amin? Ang ko po kasi, 8 months pregnant po ako. Kung may po, nakapaghiwalay po siya sa akin dahil po sa barkada at alak. So dahil away kayo ng away, nakipag-iwalay na sa sayo. Opo. Kasi tapos na rin po kasi lumala po yung anxiety po. Okay. Nagpa-panic attack po ako. So nasaan ka na ngayon? Umuwi po ako dito sa magulang po. So ikaw ay nandyan sa Cavite sa mga magulang mo. Opo. Okay. Tapos po, bali po, pinatawag ko po siya sa barangay. Kanila po nag-drive pa po ako ng malayo. Unang usapan po namin, ang gusto ko po, mabayaran na po ako doon sa gastos ko sa pagbubugis ko po kasi yung nahilang ng pera. Pero hindi po siya pumayag sa gusto ko po. Ang po neto, nag-decide po ako na ituloy ko po yung kaso po sa kanya. Ano yung kaso? Nagpunta po kasi ako ng PAW po noon. Ano? Tapos po, nagpunta po ako ng PAW. Ng PAW, okay. Nag-file ka ng, meron kayong kaso na Sinampa. o isasampa. Opo. Ano daw yung kaso na yun? Psychological daw po. Tapos kanalig po. So Anti-violence against women and children Bawsi rin then. yan. Opo. For economic and psychological abuse and emotional abuse. Opo. So ano ngayon ang itatanong mo sa amin? Bali, tatanong ko lang po kung malaki po ba kaya yung chance ko po manalo? Kasi may nagsasabi po sa akin na malabo daw po kasi nasira po kami kasal. Hindi naman kinakailangang kasal. Correct. Para makasuhan doon sa anti-violence against women and children. Ang importante ay in a relationship. Or was in a relationship. Correct. Okay. So, anong nangyari nga yun in a relationship pa kayo Kaya pwede yan. Kung yun ang dahilan para sabihin nila na malabo ang kaso mo, hindi kayo kailangan na kasal. Basta, kahit nga nag-date lang kayo, nagde-date kayo dati at maraming ginagawa na kalokohan, sinisiraan ka, pwede mong kasuhan. At saka yun hong mga PAW, hindi naman ho sila magsasampa ng kaso na walang basehan. So yung mga abogado naman ng PAW ay
unang titingin kung may laban ang kaso. Oo, at saka hindi ka naman papayuhan na pwede kang mag-file ng kaso kung sa pakiramdam nila ay hindi naman walang pagpupuntahan ang kaso. Ayan. So, kaya lang, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung manalo ka sa kaso? Yun nga po ang dito pa po, kasi gulong-gulo po ako sa ngayon. Kasi po, pag nanalo kayo sa kaso, baka po pumasok sa kulungan yung ama ng magiging anak nyo. Opo. Okay yun. Di kaya mo doon sa loob ng kulungan. Dati po kasi po, attorney kanina, nag-second hearing po namin sa barangay. Hindi po siya umattend. Kasi pag hindi siya umattend, di mag-i-issue ang barangay ng sertifikasyon na sila'y gumawa ng hakbang para kayo ay magkasundo, pero hindi naging tagumpay ang kanilang hakbang, kaya pinapayagan na niya na magsampa na ng kaso at dalhin sa husgado ang inyong asunto. Opo. Okay. Bali, attorney, pwede po ba kayang magsampa na ng kaso sa economic tapos po yung psychological po niya habol? Hindi, sabay ho yun. Oo. Sabay na, kasi isang kaso lang ho yun na kanyang ginawa sa pamamagitan ng dalawang pang-aabuso. Dalawang uri ng pang-aabuso. At saka parang mas mabuti na sabay-sabay talaga kasi yung acts of violence laban sa'yo, parang hindi masyadong malakas kung economic lang, di ba? Mas maganda kasi kompleto, kumbaga the whole picture is yung abuse niya towards you is holistic, hindi lamang na ginagamit niya yung pera mo, hindi kanya tamang sinusuportahan, pero yung pang-aabuso in ways other than financial. So, mas mabuti kung sabay-sabay talaga ipipresenta yung kaso. Okay po. Pwede po, yun po. Sige, maraming salamat. Kasi? Okay na. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo, Carla. Good luck sa iyo. At isang buwan na lang bago siya manganak, sana ay hindi ka masyadong ma-stress. Kundi, sabi nila nalilipat daw yan dun sa baby, hindi pa siya pinapanganak. Kaya yung bata stress daw, na yung bata. pagka pinanganak, nakasibangot. Akala ko pag pinapanganak, umiiyak. Pero yung bata, paglabas, nakasimangot. Yan. Good luck sa'yo, Carla. Sana maayos ang mga problema mo. Salamat po, attorney. Okay, salamat. Sige po. Yan talagang violence against women and children. Kung minsan nakakangit-ngit talaga ang mga kalalakihan. Tama. May mga lalaki talaga na abusado Oo, talaga. Totoo yan. Wala kang masabi? Hindi naman ako kasama doon sa mga abusado. Baka dapat ako ang tanungin, di ba? Kung inaabuso mo ako? Uy, walang anti-violence against men, bakit di ba? Walang ganong batas. Kasi ang nangyayari in society talaga namang ang mga kababaihan yan, nabubuntes, sila yung hindi magtatrabaho, dependent sila dun sa kalalakihan, kaya kailangan bigyan sila ng mas malaking suporta sa ilalim ng batas. Tama. Basta na po sinabi ni Gabi, tama yun. Wala ka namang kagana-ganang kausap? Di mag-usapan. Ayaw mag-debate. Okay. Mamaya ulit. Ito naman, isa pang text in question mula kay Rica from Laguna. Attorney, matagal na akong binubuli sa work ng mga ka-staff house ko. May GC sila. Tatanungin mo ba kung ano yung GC? Group chat. Uy, kasi po ay kasi tinanong niya po ako last week, ano yung GC? Kaya lang niya alam kasi tinanong niya na ako, ano tong GC? Yan, may GC sila kung saan pinagtatawanan ako at sinisiraan sa mga bagong empleyado.
Paano kaya niya nalaman, no? Siguro. May nag-send pa ng video ko sa party. Nakausap ko na ang manager at HR pero walang nangyayari. Affected na po mental health ko and hirap na rin pumasok. Pwede ko na po ba itong i-escalate sa DOLE o legal na daan? Ayoko pa po mag-resign dahil ako ang breadwinner. Kung kayo po ay talagang naaapektuhan nung kanilang ginagawa using yung kanilang group chat. Pero paano kaya niya nalaman? Merong nag-leak sa kanya? May nagpakita sa kanya. May nagpakita sa kanya. Hindi ba yan? Parang harassment din yan kasi hindi na kaaya-aya ang workplace. Pero actually hindi niya sinabi. Actually ito sana yung tatanungin ko Kasi hindi niya naman sinabi kung anong klase bang pambubuli yan. Meron bang, ito ba ay dahil babae siya? Meron ba itong, or baka siya ay LGBT? Baka may sexual. At merong pasaring tungkol sa kanyang gender or gender orientation or preference, kaya siya binubuli. Kasi kung safe ganon, spaces naman yan. correct. Diba? Harassment under the Safe Spaces Act. Pwede. Pero, kailangan din niya ng ebidensya. Kailangan niya ng ebidensya. Correct. Pero yung GC, hindi ko lang alam kung may kopya siya. Pero sabi niya, may nag-send pa ng video niya sa party. Parang nagsumbong na siya sa HR nung kanilang kumpanya. Pero parang walang ginawa yung HR ng kumpanya. Kaya ang tinatanong niya, pwede na ba niyang dalhin ito sa DOLE? Doon naman po sa DOLE, talagang pwede kayong magreklamo doon. Pupunta lang kayo sa DOLE at meron lang form na papipilapan sa inyo at pasasagutin sila. Pero sana, meron naman kayong ihaharap na ebidensya. Correct. Kasi yun naman ang gagawin ng mediator yata ang tawag doon sa didinig niyan. Tatawagin kayong lahat at tatanungin kayo kung ano bang mga nangyayari. Ngayon, ang pangyayari. Pero kung dininay nila, mapepuwersa ka ngayon na magharap naman ng patunay doon sa mga aligasyon na sinasabi mo. Actually, kung yan ay gender-based, very specific sa batas na talagang obligasyon ng employer na gumawa ng action kaagad. Agad. So, dapat din ay umaksyon naman agad ang inyong HR. Baka naman kasi umaksyon, pero di ba ka dininay? Okay, dininay. Wala naman siyang ebidensya. Pero pinakamaganda ron, sana pinagharap-harap sila. Kasi kahit na merong denial, kahit na kung may finding ang HR na hindi sapat ang ebidensya or kung ano man, dapat meron ding formal na ruling yung HR para meron siyang pwedeng iakyat sa tamang tao. Pero baka naman may form ng complaint na pine-prescribe yung HR at hindi naman niya sinunod. Okay. Baka nagsumbong lang siya at verbalan, pero nung pinapapirmahan na siya, baka ayaw niya. Di ba? So, siyempre, kung magiging parang hearsay. Okay. Well, gusto pa sanang pag-usapan natin yan, kaya lang tapos na ang tapos ating na oras. naman ang ating oras. Sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, abangan nyo na lang po ang mga susunod nating mga episode. Baka yung tanong ninyo ang ating mapag-usapan. Kaya lang, ang bilis ng oras, no? Kaya pasalamat tayo sa ating mga taga-subaybay. Sa YouTube Live. Sa YouTube Live, sa Facebook ba? Facebook Live, sa Signal 101. So, abangan nyo po ulit kami sa susunod na episode para sa pagsagot sa inyong mga katanungang legal at usaping batas. Until then, ako po ang inyong likod, Attorney Gabby Concepcion. Yung attorney po, not the artista. Attorney Danicon po, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod muli po nating episode. Ito ang Attorney Danicon, abogado de Campanilla.